Batman, Wetworks at Spawn. Mga sikat na DC at Image Comics na pinagkakaguluhan sa Amerika. Pero alam nyo ba na ang gumuhit sa mga ito ay isang Pinoy? Si Whilce Portacio. 1985 noong nagumpisa si Whilce bilang penciler o tagaguhit gamit ang lapis para sa comics na Uncanny X-Men. Pero di nalimutan ni Whilce ang pagiging Pinoy. Sa comics na Stone, may mga karakter na tikbalang, manananggal at duwende. Ang narating ni Whilce, sinusundan naman ni Carlo Pagulayan. Bale, nung 2000, may nagpunta ditong agency para mag-talent scout. So, may tryouts doon. Nung unang tryout na, hindi naman ako natanggap. Minalas, kumbaga. Tapos, yun, after 2 years, tryout pa rin ang tryout. Una siyang nagpakitang gilas nang nagdrawing siya ng libre para sa isang benefit comic magazine para sa bumagsak na World Trade Center noong 2001. Nang sumunod na taon, nabigyan siya ng malaking break ng Marvel Comics nang kinuha siyang tagaguhit ng comics na Elektra. Hanggang ngayon nga, parang hindi mo pa rin mapapaniwalaan na nandito ka, gumagawa ka ng tumutulong ka sa paggawa ng kwento. Sa loob ng 6 na taon, isa siya sa mga gumuguhit ng Fantastic Four, The Incredible Hulk at Iron Man. Astig, di ba? At ang lahat ng ito, ginagawa niya rito sa Pilipinas. So yung writer, papadala sa akin, o yung editors, papadala sa akin yung script. Ile-layout ko muna yon. Papadala ko yung layout for approval doon sa editors. Titingnan nila kung may babaguhin or kung may medyo sensitibo doon sa script. Tapos pagka-approve na, saka ko ipa-finalize. Pang-Amerika man ang kanyang mga guhit, pinagmamalaki pa rin niya ang talento ng mga Pinoy. Bago pa man sumikat ang mga Pinoy artist sa buong mundo, may ilan nang nagpakita ng gilas sa pag-drawing ng comics. Ang unang kinikilalang Pinoy comics ay ang kwentong bayan na The Monkey and the Tortoise. Iginuhit ito ng pambansang bayani nating si Jose Rizal noong siya'y 26 na taong gulang. Pati raw ang mga national artists sa pagpipinta gaya ni na Fernando Amorsolo at Carlos Botong Francisco. Nagsimula rin sa pagguhit sa comics. Unang dinala ang comics sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Ang album ng Kabalbalan ni Kengkoy na isinulat ni Tony Velasquez na unang lumabas sa isang kalahating pahina ng magazine noong 1929. Agad pumatok sa Pinoy dahil sa bago ito sa paningin. Ang Kengkoy ay isang malalim na pag-aaral ng karakter ng Pilipino yan na mayroong humor, may comedy, may tragedy. Isang karakter si Kengkoy na malalim. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting sumulpot ang ibang estilo ng pagkwento sa comics. Tulad na lang ng dalawang superhero na namayani para iligtas sa mga Pinoy sa mga Hapon, sila Gim at Ipo-Ipo. Taong 1960 hanggang 1986 nang maranasan ng comics ang kanyang Golden Age, kung saan sumikat ang ilang di malilimutang karakter gaya ni na Darna, Lastic Man, Bonjing, Panday at Zuma. Pero nang pumasok ang dekada 90, tumamlay ang popularidad nito sa masa. Maraming dahilan. At tanggap naman dahilan dyan ay ang talagang malakas ang electronic media. Sa pagkawala ng comics, tanging sa pangungulekta ng mga lumang comics na lang sinasariwa ni Dennis Villegas ang kulturang comics ng Pinoy. Basically, nagsimula ako sa mga 1960s, 70s na mga comics. Tapos, nag-progress. Medyo mas sinanap ko yung mas pinakaluma pa hanggang sa makita ko yung mga 1920s na mga comics, yung mga 1940s, 1950s. Kaya, masasabi kong yung collection ko ay entire history halos ng comics sa Pilipinas. Marami rin daw siyang natutunan sa ating kasaysayan. Sa loob daw kasi ng 15 taon niyang pangongolekta nito. Ang comics ay parang salamin Sumasalamin siya sa buhay ng mga tao.
So kapag ka nagbasa ka ng comics nung 1920s, kita mo yung buhay ng mga tao noon. Taong 2007 nang muling subukang buhayin ng batikang manunulat ng comics at direktor na si Carlo J. Caparas ang naghihingalong industriya ng comics. Alam ko nahihirapan ang publisher ngayon dahil sa mahirap bumuhay ng patay. Binubuno nila talaga ang market para buhayin yung isang namatay na industriya. No? Pero ang intensyon namin talagang gisingin ng yun nga, awareness ng tao na itong comics darating uli. Kaya nung umpisa namin ang comics, medyo nag-hit sa market. Nais daw nilang maibalik ang pagkahilig ng Pinoy sa literaturang ito. So, ang duty ng isang comics writer at comics illustrator is to entertain the readers. Kasi 2 oras lang magbabasa yung tao, 1 oras lang, huwag mo nang bigyan ng problema. Dalhin mo na sa mundo ng comics para makatakas sa problema niya. High-tech naman ang naisip na paraan ng dating manunulat na si Andrew Baltazar para mamayagpag muli ang comics. Online. At kahit 5 buwan pa lang daw ito sa internet, umabot na sa mahigit 15,000 hits ang kanilang website. Marami tayong mga kababayan na nasa ibang bansa na doon na naninirahan. Doon na sila may mga anak na actually kalimitan hindi nga marunong mag-Tagalog. So para manatili yung kanilang koneksyon sa kanilang sariling bayan ay madali silang matuto ng Tagalog sa magitan ng pagbabasa ng comics. Sa loob ng halos 8 dekada, naging malaking bahagi ng buhay nating mga Pinoy ang comics. At habang may mga kababayan tayong nagsisikap na muling pasiglahin ang industriyang ito, makasisiguro tayong ang mga kwentong comics patuloy na mababasa ng susunod na henerasyon.